Magandang umaga mga farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So ngayon mga farmers, bali ika-13th harvest na po ngayon. October 31. So last day of the month of October mga farmers. At ito na po yung aking napitas sa pang 13. So kumunti na siya mga farmers. Siguro estimated ko yan siguro mga 40 kilos or mahigit. So plus po yung plus B. So nakapag-harvest po ako dito nung linggo ng 40 kilos mga farmers, no. So bali isasama ko po 'yan yung total niya ngayon sa 13th harvest ngayon. So bali uh, ipa-plastic ko lang po 'yan mamaya. So bali update ko lang po kayo dito sa aking ampalaya na hindi pa po umabot ng 3 months. At unti-unti na po siyang sumusurinder mga farmers, no. Dahil talagang hirap na siyang paagapan. So tumatalbos pa rin pa naman siya mga ka-farmers ng ng mga bago, pero mas iba talaga yung dati niya sanang talbos na main. So bali alalay lang na lang nito sa abono hangga't wala pa akong naitatanim na bago. So kasi okay pa naman yung presyo, hindi pa po bumababa sa 50 pesos yung farm gate. So okay pa siya kahit pumitas lang ako dito ng 50 kilos kada harvest. So at least may pagkukunan pa rin mga ka-farmers na para sa mga gastusin sa mga bagong itatanim. Talagang doon sa taas humina na siya. Ayan yung sa gilid niya mga ka-farmers, parang patay na talaga siya. Pero ito maganda pa siya mga farmers, oh. Ayan. Bago pa po yung kanyang mga ibang talbos. Pero mamumunga pa naman ito, kaya lang talagang hindi na tulad dati na maganda po yung kanyang quality. So mapapansin nyo mga farmers, marami pa naman siyang bunga. Ayan, oh, magaganda pa siya. Ayan, marami pa siyang maliliit na bunga. Kaya sabi ko, lalay ko lang muna ito sa abono para po sa kanyang mga bunga. Ayan, oh, marami pa po siya. So talagang okay lang talaga mga farmers, no, kahit di siya tumagal. So aabutin pa sana ito ng mahigit 20 harvest kung okay po siya, kung hindi po siya nagka sakit. So kung hindi po siya nagka fungus. Pero parang nawala na rin mga farmers, no, dahil yun nga sabi ko ay nagkakaroon na po siya ng mga panibagong talbos sa taas. Pero may napansin ako dito mga farmers, ito na kasi yung isang um, batawag, yung isang sinyalis na talagang mamahinga na itong aking ampalaya. So tawag kasi dito sa amin mga ka-farmers ay kulukugo. Ito po yung ginugulay. So sinasawag po sa nilagang munggo. So kasi pag lumabas na itong mga farmers, yung kulukugo niya dito sa amin talagang parang matanda na po yung ampalaya. So iyan po kasi yung isang sinyalis, ayun. Yung iba nasa puno niya na lumalabas. So hayaan ko lang po yan hanggang sa yumabong. So kukunin ko po yan at ibebenta rin dahil binibili rin po yan sa amin dito mga farmers, no, at ginugulay. So sa naman sa income ko mga farmers simula nung unang pitas hanggang ngayon na 13 harvest. So kahit sabihin ko na hanggang 10 harvest dahil selection po yung 1 to unang pitas hanggang 3. So ilang kilo naman yung kinukuha ko kasi selection lang yun. So simula po sa 10 pitas, so sabihin na natin 13 harvest. So nakakuha na rin po naman ako dito ng mahigit isang tonelada, no. So kahit 1 tons lang, ko-compute po natin yun sa presyo ng 50 pesos per kilo. So kumita na po ako dito mga farmers ng 50k o mahigit pa. So pag-uusapan natin yung sa gastos ko po dito mga ka-farmers ay gumastos ako dito ng 15k. So sa kawayan at sa tali at sa plastic mulch,
kasama na rin po yung mga abono at insecticide na ginamit ko po dito. So nasa 15k o lagay natin mahigit pa o aabutin pa ng 20k. So sa income ko po na 50k, so meron na po akong tubo na 30k. Yun na po yung pinakatubo ko po mga farmers, no, sa 13th harvest dito po sa aking ampalaya. Yun nga lang, aabot pa sana ito ng mahigit pa 20 harvest kung hindi po nagkaganito yung aking ampalaya. Dahil sabi nga, mabata pa po talaga ito, no. Pero may mapipitas-pitas ako dito. Eh nga, mahabang-habang pitasan pa to. Maabutin pa talaga ng 20 harvest to. Ayan, no. Yung mga ano niya, mga farmers, yung mga bunga niya pa ngayon. So ayan, yung talbos niya, meron pa pong dalang bunga. So meron lang doon lang talaga sa taas, parang ano siya, parang namat. Yung iba, wala na talagang dahon doon. Pero dito sa pinakadulo, parang ano pa siya mga farmers, no, nagiging ano pa, sariwa pa po yung kanyang talbos. Pero aabunuan pa rin namin ito. So may mga nakapagsabi din mga farmers na sa mga subscriber ko na siguro nagkaganito dahil kahit maulan daw, tuloy pa nag-aabono pa rin ako ng urea. So kukunti lang naman yun mga ka-farmers yung hinahalo kong urea sa triple 14. Siguro yun nga rin yung isang dahilan. So marami rin naman akong natutunan dito sa mga viewers ko at saka sa mga subscriber ko, sa mga sinasabi din nila. Yun nga mga farmers, no, hindi rin naman tayong perfecto at di ko naman sinasabi na sa lahat na gayahin yung ginagawa ko. So sinishare ko lang kung ano ba talaga yung ano. Pero yung sa akin lang mga farmers, no, talagang fungus na at nagka-bacteria na po itong aking area dahil dati po ito pinagtamnan ko po ng talong. Pagkatapos po ng talong, sili, tapos talong na naman at ampalaya. So ilang beses ko na rin po itong tinamnan ng gulay, kaya siguro nagkaganito na po yung aking area. Humina na po yung lupa. So ngayon dito na rin po ako mga ka-farmers, ililipat po ako dito po ako tatanim ng bagong ampalaya. So nakapag-plat, 8 plat na po yan. Estimated ko po kasi yun dyan, kasya po yung 250 seeds to 300. Kulang pa po yan ng 2 plat. Tumigil lang kasi kami sa kapaplat dahil naubusan pa ako ng plastic mulch. So bali nag-order pa ulit ako sa Shopee. So hinihintay lang ko po na dumating at makapagtanim na ulit dyan ng bago. So ready na rin po yan mga farmers, yung mga poste. Ayan, ito na. Yung mga poste na po ako ng kawayan. Ito. At saka dun sa dulo yung iba. Kaya baka first week of November ay makapagtanim na po kami dito ulit ng bagong ampalaya. So yung ipapalit ko po dito mga ka-farmers. So hayaan ko lang po muna ito hanggang sa magkaroon pa siya ng talbos na yung sinasabi kong kulukugo. So okay pa naman siya mga ka-farmers. So, may mga talbos pa siyang bago at may mga dala pang bunga. Kaya sayang hindi ko muna ito papatayin. So kapag napatay ko na ito mga ka-farmers at matanggal ko na yung mga poste niya, so gagamitin ko pa rin naman to sa iba. So laland prep ko na lang ulit tong lupa na to at sa next cropping or next year ay pagtatamnan ko ulit ito ng palay. So pagpapahingahin ko po muna yung area na to dito dahil puro na lang gulay sa ilang lagay ko mga 2 taon na tanim ko na puro gulay. So yan mga ka-farmers at ay babalot ko lang po ito para malaman ko mga ilang kilo po lahat. At kasi may pipitasin pa akong sitaw, okra, at saka nag-harvest po ako ng sweet corn. So kagabi nag-harvest na po ako dyan ng 1 sako. So bali dadagdagan ko yun, baka kulang at dahil marami pa po yung pumili dun sa amin kanina. So update ko na lang po kayo ulit mamaya mga ka-farmers kung mga ilang kilo pa lahat itong napitas ko.
So update mga ka-farmers sa lahat po ng napitas ko simula po nung linggo. So nung linggo ay nakakuha po ako dito ng 40 kilos. So at ngayon ay nakapitas pa ako ng 60 kilos. So yung 20 kilos po dyan ay yung class B at 40 kilos naman po yung class A. So nagtotal po lahat mga ka-farmers sa napitas ko ngayong ika-13th harvest ay 100 kilos po lahat. So ayos na rin po yan at dahil nakakuha ako ng 100 kilos. So bali yung pipitasin ko na lang po ngayon ay yung okra at saka sitaw. So at ito po yung aking sweet corn. So ayan mga farmers. So siguro mga ilang sako pa po yung makuha ko dito dahil isang sako pa lang napitas ko. Nakuha ko dito kagabi sa mga farmers. So marami-rami yung kanyang bunga. So bali hanggang dito na lang po mga ka-farmers dahil at talagang umaaraw na, masakit na po yung sikat ng araw. Kailangan na mailabas ko na po yung ampalaya. So hakutin ko pa lang yan papunta dun sa tricycle. So hindi na po nakapasok dito yung tricycle ko dahil naararo na po yung daanan dun. So bali hanggang dito na lang po. At God bless po sa lahat at saka happy farming.